Tumingin naman sa akin sila Ate Melinda. Hinimas ko naman ang noong may bukol. Nakalimutan ko pang humingi ng yelo. Eto ba? Di nabinyagan na ako ng mahal na prinsipe. Nakangising sabi ko. Binato ka? Tanong ni Lorna. Hindi. Nakatulog kasi ako sa tabi niya tapos nagising lang ako nang pukpukin niya na laruan niyang penguin ang noo ko. Heto may bukol. Natatawang sabi ko at nagsali ng tubig sa baso. Umawang na naman ang labi ng apat at nagtinginan pa sila. Pahingi pala ako ng yelo, pantapal dito sa bukol ko para umimpis. Teka lang Day, may cold compress tayo dito. Agad naman tumalima si Ikang at binuksan ang drawer sa ilalim ng counter. Binalingan ko naman si Rafael na paubos na ang kinakain. Kumuha ko ng tissue at pinunasan ang gilid ng labi niya. Tumingin siya sa akin at pakyut pang ngumiti. Ngumisi na lang ako at pinisil ang pisngi niya. Iniabot na sa akin ni Ikang ang cold compress at kinuha ko iyon at inilagay sa bukol ko. Damn it, Ryder! Ano bang katarantaduhan pumasok sa isip mo at pinagbantaan mo ang anak ni Congressman Marasigan? Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung ilabas nila yan sa media? Dinakaladkad ang pangalan natin sa skandalo? Mabuti na lang, tinawagan ako ni Congressman Marasigan at napakausapan ko pa siya. Di ilabas nila sa media nang sumingaw din ang baho ng pamilya nila. At nang maaga nang magtapos ang karera nila sa politika. Gago! Napapitlag ako sa malakas na sigaw ng lalaking malaki ang boses. Kilala ko ang isang boses, si Ryder. Mukhang kararating lang niya, pero may kaargumentuhan siya. Nagkatinginan pa kami ng mga kasambahay. Tahimik lang sila at bumalik na sa ginagawa. Mukhang sanay na sila sa ganoong mga tagpo. Nag-aaway na naman na mag-ama. Sambit ni Ate Lorna. Sus, parang hindi ka na nasanay Ikang. Wika ni Lorna. Nakakanervyos naman kasi. Umawang naman ang labi ko. Ibig sabihin ay nandito si Governor Ramon. Huwag niyo na silang intindihin. Tapusin niyo na lang yung ginagawa niyo para makapagluto na tayo. Saad ni Ate Melinda. Humugot ako ng malalim na hininga at binabana ang cold compress. Medyo umimpis na ang bukol. Tiningnan ko si Rafael na busy pa din sa kinakain. Nagpatuloy pa ang bangayan na mag-ama sa sala. Sa lakas ng mga boses nila ay dinig na dinig ko dito sa kusina. Lumalakas ang kabog ng dibdib ko kapag naririnig ko ang malakas na boses ni Ryder. Hindi siya nagpapatalo sa ama niya. Naalala ko tuloy dati kapag magkasama sila sa pangangampanya. Mukha silang close na mag-ama at lagi magkadikit at mga nakangiti. Pero ngayong naririnig ko silang nagtatalo ay para na silang ibang tao sa paningin ko. Si Ryder nga na palangiti sa harap ng maraming tao pero dito sa mansyon ay laging salubong ang kilay at malamig kong makipag-usap. Ang hirap kasi sa inyo Papa, masyado kayong mabait. Kaya madali kayong mauto ng mga iyon kaya namimihasa. Hindi ako uto-uto. Marunong lang ako makasama at yun ang hindi mo magawa. Hindi ka marunong makasama kaya dumadami ang mga galit sa'yo. Kaya tama lang talaga na hindi ka sumabak sa politika. Dahil wala naman akong interes na magpolitika, Papa. Hindi ko kaya makapagplastikan sa kung sino-sino. Kaya ko makasama sa mga patas na tao. Pero hindi ko palalampasin ng mga umaabuso gaya ng anak ni Congressman. Huwag mo na subukan, Ryder. Tantanan mo ang anak ni Edgardo. Tatantanan ko siya kapag tinigilan na niya ang mga tao sa Pulang Bato. Bakit? Hindi pa ba sapat ang nakikickback nilang mag-ama sa mga pondong nakukuha nila sa gobyerno at nakuha pa nilang gipitin ng mga tao doon? Tatanggalan nila ng karapatan sa lupa? Hayaan mo na sila. Huwag ka nang mangialam. Hindi mo na trabaho iyon. Trabaho nilang mga nasa pwesto iyan. Alam nilang kanilang ginagawa. Hindi pwedeng hindi ako makialam, Papa. Importante ang lugar na yun kay Mama. Doon siya ipinanganak at lumaki. Nakasama niyan lumaki ang mga nakatira doon. Dati rin kayo nasa politika. Naging gobernador kayo at umunlad ang probinsya natin dahil sa mahusay niyong pamumuno. Wala kayong kinatatakutan at lahat ng tiwali ay kinakalaban niyo. Alam niyo mismo sa sarili niyo na may mali sa ginagawa ng mag-ama na yun. Ano ba nangyayari sa inyo, Papa? Minsan, hindi ko na kayo maintindihan. Sandaling namayani ang katahimikan. Ayoko lang ng gulo sa pamilya natin, Ryder. Nakita mo naman ang nangyari sa mama mo, hindi ba? Alam ko ang mga tao may galit sa atin ang gumawa noon. Ayoko may mangyaring masama sa mama mo, sa iyo at sa apo ko.
Kaya hanggat maaari ay umiiwas ako sa gulo. Kaya kong protektahan ng pamilya natin, Papa. Hindi ako magpapadala sa pananakot nila. Subukan lang nila. Ryder, hindi pa tayo tapos mag-usap, bumalik ka dito. Nahigit ko ang hininga nang marinig ang sigaw ni Governor Ramon. Mukhang tinalikuran siya ni Ryder. Daddy! Nilingon ko si Rafael na naglilikod sa upuan at gustong bumaba. Ngayon ko lang siyang narinig na magsalita. Pero ang sabi ni Ryder, Daddy, yes at no lang ang kaya niyang banggitin. Rafael, huwag kang malikot, baka malaglag ka. Saway ko sa kanya. Daddy! Daddy! Paulit-ulit niya sambit at naiirita na ang mukha. Ibaba mo na lang siya, Lucy, bago pa yan magwala. Naku, mahirap kapag nagwala yan. Sabi ni Lorna, kaya ibinaba ko na si Rafael na mabilis naman tumakbo palabas ng kusina. Mabilis ko din siyang sunundan. Tuloy-tuloy siyang tumakbo hanggang sa makarating sa sala. Lumapit siya sa matangkad na matandang lalaki na matikas pa rin ang tindig. Ang lolo niya na dating gobernador na si Governor Ramon Buenavista. Hindi ko naman nakita si Ryder. Baka umakyat sa kwarto niya. Maya po, nandito ka pala. Nakangiting binuhat ni Governor Ramon si Rafael at hinalikan sa pisngi. Lumapit naman ako. Magandang hapon po, Governor. Magalang at nakangiting bati ko sa dating gobernador. Na-starstruck pa rin ako kapag nakikita ko siya ng personal. Tumingin siya sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Bago kang kasambahay? Ako po ang bagong yaya ni Rafael. Governor, Lucy po ang pangalan ko. Natutuwa po ako makita kayo, Governor. Ngumiti ang dating gobernador bagamat formal pa rin at strikto ang rehistro ng kanyang muka. Sir Ramon na lang itawag mo sa akin, Iha. Hindi na ako gobernador. Matagal na akong wala sa posisyon. Kimi ako ngumiti at bahagyang yumuko. Sige po, Sir Ramon. Hinangaan ko naman siya. Sa kanya na kasi mismo nanggaling na ayaw niyang tinatawag pa siyang governor dahil wala na siya sa posisyon. Yung ibang dating politiko, kasi na nakilala ko kahit matagal na silang wala sa posisyon, ay gusto nilang tinatawag pa rin sila sa kanilang titulo. Kailan ka pa nag-umpisang magyaya sa apo ko? Ngayong araw lang po, Sir Ramon. Kararating ko lang po dito sa mansyon kaninang umaga. Tumangutango siya. Sana'y makatagal ka sa pag-aalaga sa kanya. Alam mo naman siguro ang kondisyon niya, di ba? Opo, sir. Naipaliwanag na po ni Sir Ryder. Shit! Lucy! Nandito lang pala kayo ni Rafael. Napapitlag ako nang marinig ang malaking boses ni Ryder. Tiningala ko siya na pababa ng hagdan. Nakabihis na siya ng t-shirt na puti at jogger pants na itim. Salubong ang kanyang mga kilay. Napalunok ako at yumuko ng tumuo ng tingin niya sa akin. Watch your mouth, Ryder. Naririnig ka ng anak mo. Saway ni Sir Ramon. Daddy! Bumaling si Rafael kay Ryder at nagpapakuha dito. Kinuha naman siya ng ama. Hello, son. Miss Daddy? Malambing nakausap ni Ryder kay Rafael. Hinalik-halikan pa niya ito sa pisngi. Ngingiti-ngiti lang naman si Rafael at tatango-tango. Bueno, mauna na ako. Hinihintay na ako ng mama mo sa mansyon. Basta, pag-isipan mo mga sinabi ko, Ryder. Huwag kang magpadalos-dalos ng aksyon. Paalam at bilim ni Sir Ramon. Umungo lang si Ryder. Bahagya namang ginulo ni Sir Ramon ang buhok ni Rafael bago umalis. How's my baby boy? Good boy ka ba? Tanong pa ni Ryder kay Rafael. Ngumuso naman si Rafael at tumangu-tango. Bahagya naman tumawa si Ryder. Really? Good boy talaga ang baby na yan ni Daddy? Yes or no? Yes. Sagot naman ni Rafael sa maliit na boses. Nangingiti naman ako habang pinagmamasdan silang mag-ama. Nakakatuwa silang panoorin. Ang gaan sa puso. Mahal na mahal talaga ni Ryder ang anak niya. Ibang-iba ang itsura niya ngayong kaharap si Rafael. Nakangiti siya at maluwalas ang muka. Samantalang kanina, delubyo ang kanyang muka. Nabura ang ngiti ko nang biglang bumaling sa akin si Ryder. Tumikim naman ako at nag-iwas ng tingin. Bakit nga pala kayo nandito sa baba? Tanong ni Ryder sa striktong boses. Ano po, sir? Nagmerienda po kami ni Rafael sa kusina. Kinakabahang sagot ko naman.
Kumunot ang noo niya at matiim ang tingin sa akin. Sa kusina kayo nagmerienda? Pinilit mo ba siyang pumunta dito sa baba? Nataranta ako sa tono ng boss niya. Yung tipong maling sagot ko lang ay pagagalitan niya ako. Hindi po sir. Kusa po sumama sa akin si Rafael. Tinanong ko po siya kung gusto niyang kumain. Tumango po siya. Lalabas na po sana ako ng kwarto pero humawak po siya sa kamay ko. Sa tingin ko po, gusto niya sumama dito sa baba kaya sinama ko na po. Nauutal na wika ko. Saglit na hindi nagsalita si Ryder at nakatingin lang sa akin na parang tinatansya kung nagsasabi ako ng totoo. Impossible. Mahina ang bulalas niya pero malinaw ko namang narinig. Muli niyang binalingan si Rafael at nilambing-lambing. Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala ko'y masesermonan na naman niya ako. Ano palang nangyari dyan sa noo mo at namumula? Hinawakan ko ang noo kong binukulan ni Rafael at pangiting umuwi. Pinukpok po ni Rafael na laruan. Nakatulog po kasi ako kanina habang binabantayan siyang natutulog. Nauna po siyang nagising. Yun po, pinukpok niya ako. Bumuntong hininga siya at muli mumaling kay Rafael. Rafael, bakit mo pinukpok si Yaya ng toys? Akala ko ba good boy ka? Malambing nakausap ni Ryder kay Rafael. Pero ang makulit na bata ay tumawa lang at tinuro ako. Tumingin sa akin si Ryder. Ako nang humihingi ng pasensya sa ginawa ni Rafael. Lucy, nilagyan mo na ba ng yelo yan? Opo sir. Umimpis na nga po eh. Tumango siya. Good. Anyway, kamusta si Rafael buong araw? Ayos naman po sir. Mabait naman po siya. Marami nga lang pong energy sa pakikipaglaro. Marami ba siyang kinain kaninang tanghalian? Naubos po niya ang pagkain niya. Tumango ulit siya. Good. Mukhang maganda naman ang unang araw mo. Maliban lang sa nabukulan. Keep up the good work, Lucy. Magkakasundo tayo. Napangiti ako. Ngiting may halong kilig. Opo, sir. Sige, pwede ka magpahinga muna. Ako na munang bahala kay Rafael. Ilalabas ko lang siya. Sige po, sir. Kung may kailangan po kayo, nasa kusina lang po ako. Nag-excuse na ako at tumalikod na. Yaya. Natigilan ako sa paghakbang nang marinig ang pagtawag sa akin ng maliit na boses ni Rafael. Lumingon ako. Nakatingin sa akin si Rafael at tinuturo ako. What did you say, baby? Tanong ni Ryder kay Rafael. Nakaguhit sa kanyang mukha ang pagkamangha. Ngumuso naman si Rafael at tumingin sa daddy niya. Say it again, baby. Tumingin ulit sa akin si Rafael at lalong nanghaba ang uso. Yaya. Nahigit ko ang hininga, tinutup ang bibig. Tinawag niya akong Yaya. Nagkatinginan kami ni Rafael sabay ngumisi siya. May bonus ka sa akin, Lucy. Sabi lang niya at naglakad palabas habang buhat si Rafael na kinakausap niya. Nasa puko naman ang dibdib sa lakas ng kabog. Natutuwa ako. Hindi dahil sa may bonus ako kundi narinig kong tinawag akong Yaya ni Rafael. Buong araw kami magkasama pero hindi niya ako tinatawag na Yaya. Ngayon lang. Ay, kahit Yaya ang tawag niya sa akin ay masarap sa pakiramdam. Pakiramdam ko ay may maganda ako nagawa kay Rafael sa araw na ito. Nang wala na sa paningin ko ang mag-ama, ay naglakad na ako papuntang kusina na magaan ang pakiramdam. Sa unang 2 linggo ko sa pag-aalaga kay Rafael ay nasasanay na ako sa pagiging hyper niya minsan. Nasasanay na rin ako na may bukol sa ulo at minsan pasa sa pisngi. Ang gusto niya lagi ay laro at harutan. Mukhang nawiwili na sa pakikipagharutan sa akin si Rafael. Dahil sabi nila Lorna ay hindi naman siya nakikipagharutan sa ibang mga yaya niya noon. Mukhang nakukuha ko na daw ang kiliti ni Rafael. Nakukuha ko na nga. Lagi naman akong may bukol. Minsan may tantrum siya pero hindi naman grabe. Kapag nauto ko na siya ay tumitigil naman siya. Madalas na rin niya akong tawaging Yaya. Mahirap at laging may bukol at pasa pero nag-enjoy naman ako sa pag-aalaga kay Rafael. Naiibsan ang pagkamis ko sa bahay at sa aking mga pamangkin. Sa 2 linggo ko na dito ay naging kaklose ko na ang mga kasambahay, pati na ang ilang mga tauhan. Mababait naman sila, lalo na mga lalaki na mga bolero. Nasasanay na lang ako sa mga pambobola nila. Sana nga ay kasimbait din nila ang amo nila. Sala sa lamig at sala sa init si Ryder. Minsan mabait tapos biglang magsusungit. Perfectionist siya.
Kung ano eksakto niyang iniutos, yun ang dapat gawin. Ayaw niya nang pumapalpak. Pero kapag natuwa siya sa ginawa ng isang tauhan o kasambahay, ay nagbibigay siya ng bonus bilang reward. Ako nga, unang araw pa lang, nakatikim na ng reward. Binigyan niya ako ng 2,000 at nasundan pa iyon ng isa pang beses. Natutuwa siya sa unti-unting pagbabago ni Rafael dahil sa akin. Pero minsan ay nakakatakot talaga si Ryder, lalo na kapag nagalit siya. Para siyang dragon. Yung isa nga niyang tauhan na ilang beses na daw pumalpak ay bigla niyang sinikmuraan. Awang-awa ako sa tauhan na namimilipit sa sakit habang nakaluhod sa marmol na sahig. Sa laking tao ba naman ni Ryder at sa laki ng kamao, talagang mamimilipit siya sa sakit. Lahat naman ay nakatikim na ng kasungitan ni Ryder. Maging ako'y nasusungitan din niya kaya minsan abot-abot ang kaba ko. Pero kahit hindi naman niya ako sungitan ay kinakabahan pa rin ako kapag kaharap ko siya at kausap. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at mabilis ang tibok ng puso ko lalo na kapag matagal magkahinang ang mga mata namin. Pero minsan kumikirot ang puso ko kapag may kasama siyang babae at pumapasok sila sa opisina niya. Naalala ko kasi yung babaeng kaulayaw niya sa loob ng opisina niya noong unang punta ko dito. Iba pa yung babae na yun sa babaeng kasama niya noong nakaraang linggo. Tama nga ang chismis sa kanya. Playboy siya. Ang kwento naman sa akin ni Lorna, wala naman daw talagang masasabing girlfriend si Ryder, kundi puro mga kalandian lang niya ang mga babaeng dinadala niya dito at hindi daw yun mga ordinaryong babae lang. Ang huli daw na naging girlfriend ay ang ina ni Rafael na ngayon ay nasa ibang bansa na at nagtatrabaho. Iniwan daw si Rafael kay Ryder, 6 na buwan pa lang ito. Yun daw ang kwento sa kanya ni Ate Melinda. Sa 2 taon niyang kasambahay dito ay hindi pa niya nakikita ang ina ni Rafael at hindi rin ito dumadalaw dito. Sa Ate Melinda lang daw ang may alam sa lahat dahil matagal na raw itong kasambahay ng mga Buena Vista. Pero hindi naman pala kwento si Ate Melinda kaya wala siyang alam. Lalo tuloy ako naawa kay Rafael. Kulang siya sa aruga ng kanyang sariling ina na pinakaimportante pa naman sa lahat. Siguro kung nandito lang ang ina niya ay mas maganda ang kalagayan niya. Bagamat hindi naman nagkukulang si Ryder kay Rafael pero iba pa din kasi ang alaga ng isang ina. Mas ramdam mo ang pagmamahal nila. Parang ako kay nanay. Damandam ako ang pagmamahal niya sa akin. Kahit nasa malayo ako. Laging ang puno ang message box ko ng mga text niya. Panay ang kamusta at panay ang tanong. Ay, namimiss ko na naman si nanay. Hindi bale, malapit naman ang maglinggo. Makakauwi na ulit ako. Busy ako sa pag-reply habang naglalakad papuntang kusina at nare-replyan ang chat na Joy. Wala akong load o kaya data. Pero mabuti na lang ay pwede kaming kumonek sa wifi dito. Napatili ako nang bumangga ako sa isang matigas na bagay at napangiwi pa nang maramdaman ang paghaplos ng mainit na likido sa aking balat. Mainit na kape pala iyon. Winagwag ko ang kaliwang kamay. Mabuti na lang at hindi nabasa ang cellphone ko. Narinig ko pa ngang nagmura ang lalaking nakabangga ko. Sorry miss, di ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Nakangawing nag-angat ako ng tingin. Nabungaran ko ang isang matangkad na lalaki na halos kasing taas din ni Ryder. Malaki din ang pangangatawan niya at gwapo din siya. Yun nga lang may pagka-brusko ang itsura dahil sa makapal na balbas at bigote. May pahiwang peklat pa siya sa kaliwa niyang kilay. Sa suot niya ay hindi naman siya mukhang importanteng bisita. Naka-t-shirt na puti siya na may mga mantsa na pintura at nakataas pa sa balikat ang maiksing manggas kaya kitang-kita ang mga naglalakihan niyang braso. Ang pantalo naman niya ay kupasin at butas-butas sa may bandang hita at tuhod. Sorry naman kuya. Nakanguwing sabi ko. Umiling-iling lang naman na lalaki at tiningnan ang tasa ng kape niyang nangalahati na. Papalitan ko na lang yung kape. Presenta ko. Hindi na, ako na. Yung paso mo na lang ang alalahanin mo. Masakit ba? Anang lalaki sa malaking boses. Hindi naman masakit. Padaples lang na natapunan ng kamay ko. Itapat mo pa rin sa tubig, kripo iyan, para mabawasan ng hapde. Suwestyon niya. Oh, ano nangyari sa inyo? Tanong ni Lorna na kalalabas lang ng kusina at salitang tumingin sa amin dalawa na lalaki. Nakita din niya ang tumapong kape sa sahig. Aksidenteng nagkabanggaan kami, Lorna. Sagot ng lalaki. Ang lawak-lawak nitong labas ng kusina. Nagkabanggaan pa kayo? Tumikim ako. Nire-replyan ko kasi yung chat ng kaibigan ko at hindi ko nakitang may tao pala.
Ako na lang magmamop ng natapong kape sa sahig. O sige, ikaw ang bahala. Teka, nagkakilalan ba kayong dalawa? Sambit ni Lorna. Nagtinginan kami na lalaki at sabay na umiling. Ay, mukhang hindi pa kayo nagkakakilala. Lucy, siya si Gerald, ang kanang kamay at katiwala ni Sir Ryder. Nagbakasyon kasi siya ng 2 linggo kaya ngayon mo lang siya nakita. Gerald, siya naman si Lucy, ang bagong yaya ni Rafael. Pagpapakilala sa amin dalawa ni Lorna. Umawang naman ang labi ko. Tauhan din pala siya ni Ryder pero pumapantay ang kakisigan niya at kagwapuhan kay Ryder. Mas brusko nga lang ang itsura niya kaysa kay Ryder. Inilahad ni Gerald ang kamay niya sa harap ko. Tinanggap ko naman iyon at ngumiti sa kanya. Ikinagagala kitang makilala, Lucy. Anya. Ako rin, Gerald. Mukha naman siyang mabait. Nakaka-intimidate nga lang ang itsura. Parang si Ryder. Gerald, nandito ka lang pala. Sabay-sabay kami lumingon kay Ryder na papalapit sa amin. Salitan pa itong tumingin sa amin ni Gerald at kumunot ang noo. Boss, bati naman ni Gerald. Tapos po na bang palitan ng gulong ng sasakyan? Yes, boss. Aalis na ba tayo? Maliligo lang ako. Tapusin mo na lang yung kape mo at magbihis na rin para makaalis na tayo. Yes, boss. Sa akin naman bumaling si Ryder. Ayun na naman ang pagrapido ng tibok ng puso ko. Tulog na si Rafael sa kwarto niya. Akyatin mo na siya, Lucy. Utos ni Ryder sa akin. Opo, sir. Tumalikod na si Ryder at naiwan ulit kaming tatlo. Si Gerald ay hinigop ang kape sa tasa niyang kalahati na lang ang laman. Nakakakaba naman si sir. Bigla-bigla na lang sumusulpot. Bulas ni Lorna at sinapo ang dibdib. Tinignan ko ang lapag na may mantsa pa ng natapong kape. Oo nga pala, imamap ko muna ito. Wag na, ako na lang. Umakyat ka na sa kwarto ni Rafael, baka maglikod iyon at mahulog sa kama niya. Presenta ni Lorna. Sigurado ka? Oo, puntahan mo na si Rafael sa kwarto niya. Sige. Nag-excuse na ako sa kanilang dalawa ni Gerald na tinanguan lang ako. Malalaki ang hakbang ko habang paakyat ng hagdan. May pagkamalikot kasing matulog si Rafael. Mabuti na lang at carpeted ang sahig ng kwarto niya kaya kahit malaglag siya ay hindi siya masasaktan. Minsan nga lang ay nagigising siya at biglang iiyak. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan ko si Rafael na tulog sa kanyang kama pero nakatagilid na at malapit na sa dulo. Nangingitit na iiling na lang na lumapit ako at inayos siya ng higa. Tumabi na rin ako ng higa sa kanya pero hindi ako matutulog. Mahirap na baka pukpukin na naman niya ako sa ulo. Paghinto ng sasakyan sa tapat ng main door ng bahay namin ay agad na akong bumaba. Bit-bit ang leather briefcase. Napagod ako sa buong araw sa pakikipag-usap at pakikipag-deal sa 3 bagong kliyente. Pumunta pa ako ng bidding at sa site. Worth it naman dahil panalo ako sa bidding. Ang gusto ko lang ngayon ay makita ang anak ko, makapag-shower at makapagpahinga kahit ilang oras lang bago ko i-review ang mga papeles na dala ko. Magandang hapon po, sir. Bati sa akin ang kasambahay na si Ikang. May dala siyang malaking basket na may lamang mga damit na nakatupi na. Tinanguan ko lang siya. Si Rafael at Lucy. Nasa kwarto po sa taas. Hindi na ako nagsalita at dumiretso na ng akyat sa hagdad. Sisilipin ko muna ang anak ko at ang yaya niya bago ko papasok sa kwarto ko. Pagtapat ko sa pinto ng kwarto ni Rafael ay narinig ko ang tili niya. Kaya agad kong hinawakan ang doorknob at pinihit itong pabukas. Napaawang ang labi ko sa nasaksihan. Nakahiga si Rafael at si Lucy sa carpet at kinikiliti ng huli ang anak ko na panay ang hagikik at tili. Kala mo, kaya mo ko kulit ha? Oo, eto, gusto mo diba? Sumubsob si Lucy sa tiyan ni Rafael at kiniliti gamit ang bibig. Lalong lumakas ang tili ni Rafael na sinasabayan pa ng hagikik. Para namang may mainit na bagay na humaplo sa puso ko. Malutong pa sa chicharon ang tawa ni Rafael. Ngayon ko lang siya nakitang ganito tumawa. Buhay na buhay. Minsan kasi tatawa lang siyang mag-isa. Mukhang magkasundo na nga sila ni Lucy. Wala pang 1 buwan ang babae sa pag-aalaga sa anak ko pero masasabi kong may improvement na si Rafael. Hindi na siya lagang tutok sa laruan at madalas ang gusto niyang kasama ay si Lucy.
Ang akala ko nga hindi magtatagal si Lucy sa pag-aalaga sa anak ko, pero nagkamali ako. Mahaba ang pasensya ng babae at nasasakyan ng mga trip ng anak ko. Parang wala lang sa kanya na lagi siyang nabubukulan ni Rafael. Sana hindi siya magsawa sa pag-aalaga sa anak ko. Ayoko na, napapagod na ako. Natatawang bumangon si Lucy at inayos ang nagulong buhok. Bahagya pang nakalislis ang kwelyo ng kanyang uniforme at nasisilayan kong makinis niyang balikat at puno ng dibdib. Napalunok ako at tila naman may pumitik sa puso ko at naging eratiko ang tibok nito. Naramdaman ko rin ang pagkabuhay ng alaga ko. Shit! Tahimik akong napamura. Nagtaas ng tingin si Lucy at nawala ang ngiti niya nang makita ako. Mabilis siyang tumayo at rumihistro ang pagkataranta sa kanyang magandang muka. Sir Ryder, kayo po pala. Tumikim ako. Kararating ko lang. Pinalingan ni Lucy si Ryder na parang tukong lumambitin na sa hita niya. Hindi pa ako napapansin ni Rafael dahil focus siya kay Lucy. Rafael, nandiyan na si Daddy. Untag ni Lucy kay Rafael. Saka lang ako napansin ito. Bumitaw si Rafael mula sa pagkakakapit sa hita ni Lucy at tumakbo palapit sa akin. Daddy! Yumakap siya sa bewang ko't lumambitin din. Natatawang binuhat ko naman siya tinalikan sa pisngi. May naamoy akong kakaibang bango sa kanya. Amoy bulaklak siya. Yumakap siya sa leeg ko. Nagiging malambing na si Rafael. Dati walang kabuhay-buhay kapag tinatawag niya akong daddy. Ngayon punong-puno na ng buhay at dahil yun lahat kay Lucy. Ano kayang ginawa ng babaeng ito at madali niyang napaamo ang anak ko? Tumingin ako kay Lucy na ngayon ay abala na sa pagliligpit ng mga una na nasa lapag ng carpet. Inayos niya ito sa kama ni Rafael. Napapansin ko talaga na iba ang pag-aalaga niya kay Rafael kumpara sa mga dating yaya. Naalala ko ang sinabi niyang mahilig siya sa bata at marami siyang pamangkin, kaya siguro madali na lang para sa kanya na makuha ang loob ni Rafael. Nagpapasag si Rafael sa buhat ko at nagpapababa. Ibinaba ko naman siya. Tumakbo siyang palapit kay Lucy at humawak sa pants nito. Yaya? Binalingan ni Lucy si Rafael. O bakit, Rafael? Ngumuso si Rafael at tinuro ang pinto. Gusto niyang lumabas kasama si Lucy. Namamangha pa rin talaga ako sa improvement ni Rafael. Nakaka-response na siya ngayon kahit papaano kapag kinakausap. Sir, labas po muna kami ni Rafael. Gusto niya pong lumabas eh. Kiming ngumiti sa akin si Lucy. Magkahawak kamay na sila ni Rafael. Basta, wag lang kayong lalayo. Bilin ko. Opo, sir. Gumilid ako para makalabas silang dalawa. Nahigit ko pa ang hininga ng masamyo ko ang bango ni Lucy nang dumaan siya sa harap ko. Masarap sa ilong ang amoy niya na parang bulaklak. Sa kanya pala galing ang amoy ni Rafael. Kung sa bagay, lagi silang magkasama kaya nadidikit kay Rafael ang amoy niya. Daddy! Nilungon ko si Rafael. Umawang ang labi ko nang kumuway siya sa akin at nagbabay. Ngayon lang siya nagbabay sa akin. Sa lubong ang kilay na dinampot ko ang cellphone na inilapag ni Gerald sa desk ko. Binuksan ko iyon. Tumambad sa akin ang litrato ng isa kong tauhan na kausap ang mag-amang marasikan. Sinuwipe ko ang screen. Mga ibang kuha pa iyon ng tauhan ko kasama ang mag-amang marasikan. Hindi ako tanga para hindi malaman ang pinag-uusapan nila. May bumabangong apoy na galit sa dibdib ko. Kumukulo ang dugo ko. Pabagsak na inilapag ko ang cellphone sa desk. Lumiya. Sinasabi ko na nga ba? Damn it! Mura ko at kinuyom na mahigpit ang kamao. Hinihingal ako sa galit. Gusto kong makita ngayon mismo ang traidor kong tauhan at basagin ang kanyang mukha. Lumipad ang matalim kong tingin kay Gerald. Kailan ang mga kuhang ito? Kanina lang, boss. Nagpaalam siya na may bibilhin lang pero bago yun ay napansin ko nang hindi siya mapakali at panay ang kutingting sa cellphone. Kaya palihim na namin sunundan. Sa likod ng abandonadong hardware sila nagkita. Imporma ni Gerald at tumango naman ang 3 kong tauhan. Damn him! Nagagalaiting sabi ko. Hindi nga ako nagkamali ng kutob na may espiya sa mga tauhan ko. Kaya pala alam na mag-ama ang bawat galaw ko. Anong gusto mong gawin sa kanya, boss? Sumandal ako sa swivel chair at bumuntong hininga. Tinignan ko isa-isa ang mga tauhan ko. Sa kanilang lahat si Gerald lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko.
Siguro kailangan ko ng paalalahanan ng mga tauhan ko kung ano ang mangyayari sa kanila kapag trinaydor nila ako. Hayaan mo muna siya ngayon. Mamayang gabi kami magtutuos. Madiin kong sabi. Tumango si Gerald. Nagtingin na naman ang tatlo pero agad din silang yumuko nang mapansing nakamasid ako sa kanila. Namilog ang mata ko sa sinambit ni Rafael. Nabigkas niya ang salitang po. Ilang araw ko na iyong itinuturo sa kanya. Ulitin mo nga, Rafael. Ano sinabi mo kanina? Excited na tanong ko. Pero bumungis-ngis lang siya. Rafael, narinig ko yung sinabi mo kanina. Sabi mo, po. Ulitin mo nga. Malambing na sabi ko. Ngumiti siya at tinaas ang dalawang kamay. Po. Natutup ko ang bibig ko. OMG, nasabi mo nga. Bagamat mabigat ang pagkakabigkas niya sa salita, at least nasabi niya naman. May bagong salita na naman siyang natutunan. Ang galing-galing naman ni Kulit. Hug mo nga si Yaya. Binako ko ang dalawang braso.